Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating ginugunita at pinagdarasal ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Isang mabuti at banal na gawain ang magdasal para sa mga yumao. Yan ay nakasulat sa Biblia. Ang mga pinagdarasal natin, kahit na ang salitang ginagamit natin ay patay na, kung babalikan natin ang salita ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin ay hindi mamamatay. Kaya ang paniniwala natin, kahit na namatay na ang katawan ng tao, ang kanyang kaluluwa ay buhay pa rin. Maririnig niyo po yan ng ating Panginoong Hesukristo sa pag-iiba ng kanyang muka sa Transfiguration doon sa bundok ng Tabor. Kausap daw niya si Abraham, si Moises, si Isaac. Sa mata ng mundo, ang tatlong ito ay patay na. Pero bakit sila kausap pa rin ng Panginoon? Ang namamatay lang ang ating katawan. Pero buhay pa rin ang kaluluwa, lalong-lalo na ang mga naniwala at nanalig sa Panginoon. Mabuti ang ating ginagawa na pananalangin sa kanila dahil ito ay tanda ng ating pagmamahal. At tayo din ay nakikinabang sa pamamagitan ng ating pananalangin sa kanila. Yan naman, ipagpatuloy natin ang ating paglapit sa Panginoon sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan nating magdasal. Sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin ang ating mga minamahal. Sa mga pagkakataon na kung saan nakalimutan nating nagmahal. At tayo ay nagpatuloy sa ating pagkakasala. Kaya naman itong nagiging dahilan at daan ng kamatayan ng ating kaluluwa. Hingin natin muli ang awat pagpapatawad ng Diyos para tayo muli ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak
at ipinadala sa Jerusalem upang hihandog ng pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi magiging kahalangan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na natiling tapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagmamaal at maawain sa tanan. Panginooy nagmamaal at maawain sa tanan. Ang ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos, kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, ganun din siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ang buhay ng tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala't nalalagas, nawawala man din, ito ang hindi na namamalas. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ay tapat sa kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinihirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang ahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba, ang kapighatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib, o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia,
Halina at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng maamang mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, takot po ba kayong mamatay? Are you afraid to die? Natanong nyo na po ba sa sarili nyo yon? O baka ayaw nyong itanong? Kung meron kang katabi ngayon, tanungin mo siya, takot ka bang mamatay? Tignan nyo yung reaction niya. Ang tanong, bakit halos lahat tayo takot mamatay? Why are we so afraid of death? Sa ating mga Kristiyano, hindi naman dapat tayo takot mamatay. Bakit po? Kasi ang kamatayan para sa atin ay kapayapaan. Death for us is peace. Ano ang dinadasal natin pagkatapos ng misa? Ano ang dinadasal natin para sa mga yumao? Di po ba sinasabi natin, eternal rest grant unto them, O Lord. Kapag namatay ka na, wala nang sakit, wala nang pagdurusa, wala nang problema. Mababasa po natin yan sa Book of Revelation. Di po ba? Ano ang nakasaad? In death, there will be no more tears, no more pain, and crying, because the old order has passed away. Di ba? Mas matatakot ka dun sa nakakapagbigay sa'yo ng sakit. Bakit natatakot ka sa aso? Kasi baka kagatin ka. Amen? Bakit natatakot ka sa dentista? Kasi natatakot kang ma-injection. Natatakot ka dun sa sakit ng pagbubunot ng ngipin. Di po ba? Bakit natatakot ka sa naniningil ng utang mo? Baka ipapulis ka, ipakulong ka. Nakakahiya, hindi mo kaya. Natatakot tayo sa mga bagay na nakakapagbigay sa atin ng sakit. Pero wala daw sakit ang kamatayan. Bakit natin ito kinatatakutan? Ang problema natin, meron tayong hindi makatwirang takot sa kamatayan. We call this an irrational fear of death. But remember, fear does not stop death. Kahit na matakot ka ng matakot, hindi niya mapipigilan ang pagdating ng kamatayan. Fear does not stop death, but fear stops your life. Kapag natatakot ka sa kamatayan, hindi ka mabubuhay. At meron po akong nakausap na ganyan. Hindi ba niya maintindihan, natatakot siya, nanginginig siya, baka daw mamatay siya. Kaya anong nangyari? Napabayaan po niya yung pamilya niya. Napabayaan po niya yung trabaho niya. Naging paralyzed siya. See, fear does not stop death. It stops your life. Kapag takot kang mamatay, patay ka na habang ikaw ay buhay. Wala dapat po tayong ikatakot sa kamatayan. Kasi kasama yan sa ating buhay. Amen? Death is part of our natural life. Tanong ko po sa inyo, natatakot ba kayo kapag lumulubog ang araw? Di ba hindi? Bakit?
Kasi alam mo, kasama yan sa pag-ikot ng mundo. Kasama yan sa buhay natin. Matakot ka kung ikaw lang ang mamamatay. Hindi po ba? Pero alam natin, lahat naman tayo, darating ang araw, may panahon tayong lilisan dito sa mundo. Anong kinakatakot mo? Kung ikaw lang ang mamamatayan, diyan ka malungkot. Ang paniwala nating mga Kristiyano, baka nakalimutan niyo po, ang kamatayan ay pagtulog lang. Kaya nga po, ang termino na ginagamit natin, those who have slept in Christ. Mahimbing lang natutulog. Pagdating ng panahon, pagbalik ng ating Panginoong Yesukristo, gigisingin niya ang lahat ng mga kahimlay sa sementeryo. Ang tanong, takot ka ba na matulog? Di ba hindi? Ang sarap nga ng natutulog. Hindi po ba? Kasi dyan mo nakakalimutan yung mga problema mo. Dyan mo hindi nararamdaman yung kirot ng iyong pangangatawan. Bakit ka matatakot sa kamatayan kung matutulog ka lang? Pero panghuli, hindi ka dapat matakot sa kamatayan kasi nagiging pantay-pantay tayong lahat sa kamatayan. Death is the great equalizer. Sa kamatayan, wala naman pong mayaman o mahirap. Wala naman pong matalino o hindi nag-aral. Wala naman pong gwapo o pangit sa kamatayan. Ang kasabihan nga, that death waits for no one. Hindi mo masusuhulan, hindi ka pwedeng makiusap sa kamatayan. Pag oras mo na, kukunin ka ng Diyos. Pero mabuting balita yan kasi tayong lahat pantay-pantay lang pag nahimlay na. Pag pumunta ka sa sementeryo, hinukay mo yung patay, alam mo pa ba? Madidistinguish mo, mapaghihiwalay mo pa ba? Sino yung mayaman doon sa mahirap? Di ba hindi? Kasi mahirap, mayaman, sikat o hindi sikat, pagkatapos ng kamatayan, buto na lang tayo. Abo na lang tayo. Pero ang tanong ngayon, sino ba talaga ang natatakot sa kamatayan? Who are really the ones afraid of death? Dalawa lang pong klaseng tao. Tingnan niyo po ang inyong sarili kung saan kayo dito. Una, yung mga nakakapit sa buhay. Pero pangalawa, yung mga nakakapit sa kasalanan. Una, takot yung mga attached nakakapit sa buhay. Magandang itanong po yan. Ako kaya, saan ako nakakapit? Attached ba ako? Meron ba akong hindi maiwan dito sa mundo? Takot mamatay ang merong mga kinakapitan dito sa mundo. Kasi kahit na gaano kahigpit ang kapit mo dito sa mundo, tandaan niyo po, hindi mo naman yan madadala sa susunod na buhay. Yung pinagyayabang mong kagwapuhan, kagandahan, pagdating ng araw, pagkatapos mong mamatay, malulusaw din yung iyong muka. Mawawala din yung pinagmamalaki mong katawan. Yung pinaparada mo na bonggang damit, pagkatapos ng kamatayan, simpleng puting damit lang ang iyong isusuot. Hindi po ba? Yung pinagmamalaki mo, pinaparada mong magandang sasakyan. Pagkatapos ng kamatayan, anong sasakyan nyo? Simpleng kabaong lang. Yung pinagmamalaki mo na mansyon, malaking bahay, pagkatapos ng kamatayan, saan ka ilalagay? Ano lang kailangan mo? Ikaw ay ililibing lang sa lupa, sa hukay. Sabi po sa Biblia, ayon po kay San Pedro, napakaganda, ang lahat ng tao tulad ng damo. Gaya ng bulaklak, ang lahat ay may kariktan. Ang damo nalalanta, ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Diyos ay magpakailanman. Nothing will last in this world, only the Word of God. Ngayon, kung gusto mong mawala ang takot mo sa kamatayan, anong kailangan mong gawin? Kailangan kang palaging kumapit sa salita ng Diyos. Dahil sabi ng ating Panginoong Yesukristo, ang sino mang maniwala sa akin, hindi mamamatay, kung hindi mabubuhay, magpakailanman. Hindi po pera, ganda, o impluensya, kayamanan ang magbubuhay sa atin. Kahit naman po si Jesus, sinabi niya yan, that life does not consist of wealth, no matter how much you have of it.
Pagkadami-dami ng iyong kayamanan, hindi hahaba ang buhay mo dyan. Gusto mong mabuhay, magpasawalang hanggan, kumapit ka't maniwala palagi sa salita ng Diyos. Amen? Pero pangalawa, ang mga takot mamatay, sila yung mga nakakapit sa kasalanan. Sila yung mga taong alam naman nila, may atraso sila sa ibang tao at meron silang ginawa na labag sa kautusan ng Diyos. Tandaan niyo po ito mga kapatid, that death is certain but also judgment. There will be a day of reckoning. Merong araw ng paghuhusga. Ang kinatatakot talaga ng mga tao, hindi yung kamatayan, kung hindi yung paghuhusga pagkatapos ng kamatayan. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Isa lang ang dala natin nung sinilang tayo dito sa mundo. Ano? Ang ating kaluluwa. At isa lang ang dadalhin natin pagkatapos ng buhay na ito, ang iyong kaluluwa. Ang kaluluwa mo, ang pinakamahalagang kayamanan mo. Kaya nga ang tanong, inaalagaan mo ba ito? Ano ang ihaharap natin sa Diyos pagkatapos ng kamatayan? Ang ating kaluluwa. Yan ang dahilan bakit ang iba nag-aalala. Kasi alam nila, hindi presentable, hindi kaaya-aya ang kanilang kaluluwa. Alam mo na pala na may problema ang iyong kaluluwa. Ang tanong, ano ang ginagawa mo para ito ay mapaganda? Mga kapatid, hindi naman po dapat tayo matakot sa kamatayan. Ang kamatayan pwede rin naman pong maging maganda. Death can be beautiful. Paano natin mapapaganda ang buhay na ito? Huwag kang kakapit sa mundong ito. Gusto mong maging maganda ang iyong buhay at kamatayan, palagi kang kumapit sa Diyos. Tandaan po natin, in the end, there are three things that are most important. One, how much you love. Second, how gently you live. And third, how you let go of things that you do not need. Mga kapatid, magiging masaya, maganda ang kamatayan mo. Kung malinis ang iyong konsensya, kung puno ng pagmamahal ang iyong puso, kung ginawa mong mabuti ang iyong pamumuhay dito sa mundo. Habang binibigyan ka ng oras at panahon ng Diyos, huwag mo sayangin ito sa kasamaan. Habang binibigyan ka ng buhay ng Diyos dito sa mundo, gamitin mo ito bilang isang liwanag. Gamitin mo ito kamukha ng ating Panginoon. Nagmahal siya, naging mabuti siya sa iba. At isang mabuti at magandang paraan para magmahal, yung ipagdasal natin ang mga kaluluwa ng mga yumao, lalong-lalo na yung mga hindi nakakaalala sa kanila. Hindi po ba isa sa mga pinakamalungkot na karanasan ay yung walang makaalala sa iyo? Kaya nga, kahit tayo lang, gamitin natin ang ating oras at panahon para matulungan sila magkaroon ng kapayapaan. Tandaan nyo, ang inyong pananalangin, kayo din ang nakikinabang dyan. So my dear friends, let us live beautifully so that someday we can embrace death beautifully because we have lived life to the fullest and trust God with all of our heart, with all of our mind, with all of our strength. Magdasal tayo. Palagi sana tayong tulungan, gabayan ng Diyos para pagdating din ng araw, tayo'y makauwi malwalhati sa Kanyang kaharian. Amen. Kaisa ng lahat na naniniwalang walang kamatayan ang kaluluwa at muling mabubuhay ang ating katawan. Panalangin natin ang mga pangangailangan ng lahat ng nabubuhay at nangamatay. Maging tugon natin ay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami para sa lahat ng Kristiyanong sumasampalataya sa buong daigdig. Nawa ang asal nila ay laging maging pagbibigay saksi sa pananampalatayang ipinahahayag ng mga labi nila at sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa ating Obispo,
at lahat ng ibang pinunong espiritual, naway magpatuloy silang magpahayag ng turo ng simbahan, ng buong linaw at tapang at isabuhay ito araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pinunong pambayan, ang lahat ay may pananagutan sa pagtataguyod ng kagalingan panlahat. Nawa ipagtanggol nila ang matuwid, gawin ang tama at pigilan ng mga mahalang na magpahamak sa madla. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating personal na pangangailangan at ibulong din natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating yumao. Pagkalooban sana sila ng walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagbibigay mo sa amin ng ganitong pagkakataon upang gunitain ang aming mga yumao at tulungan sila sa kanilang kasalukuyang pangangailangan sa pamamagitan ng aming pagdarasal. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kapayapaan, kaligayaang ninanais namin para sa aming lahat. Sinasamo namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan, upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak. Nakaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan, ang pag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob naming lumalakas, ngayon aming natitiyak na kamatayay lilipas. Di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay sa iyo, bukas na bubuhay.
Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Palalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo, kaisa na mga banal mong apostol, lahat ng mga santo na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. 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 Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga kaluluwa. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawa kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway makamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kapayapaan kailanman o Panginoon, ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanang mapayapat, magningning, pakundangan sa pinagdiriwang naming pagkabuhay ni Jesucristo na naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo'y nagpapasalamat sa inang simbahan dahil binigyan ng araw para alalahanin natin ang ating mga kapatid na pumanaw o yumao na. Magandang pinagdarasal ang mga nauna na sa atin. Pero hindi lang tayo inaanyayahan na matandaan ang mga namatay na. Kung hindi, habang pinagdarasal mo sila, sana makaisip ka din na darating ang araw, ikaw din ay mamamatay. Di po ba? So as we remember the dearly departed, as we remember the dead, we also remember that someday we will also die. At napakahalaga na huwag tayong matakot sa kamatayan. Bakit? Kasi wala nang sakit, wala nang problema. At pinapahayag sa atin ng Panginoon, may inihanda siyang lugar para sa atin sa langit. Ang mga natatakot lang na mamatay ay yung mga nakakapit sa mundong ito at yung alam nila meron silang atraso. Kung ikaw ay nakakapit sa kasalanan, habang buhay ka, binibigyan ka ng oras ng Panginoon, magbago ka. Sabi po nila, ang pinakamasayang tao ay yung mga palagi nilang pinagninilayan ang kanilang kamatayan. Ang tawag po nila dito ay death practice. No? Ini-imagine nila, pag ako kaya namatay. Kasi nakasaad din po sa Biblia, teach us to number our days so that we may gain wisdom of heart. Kung alam mo kung gaano kaiksi ang buhay mo, magiging matalino ka at gagawin mong matuwid, mabuti ang iyong pamumuhay. Kaya nga po, mga kapatid, sa araw na ito, habang pinagdarasal natin ang mga yumao, ang mga namatay na, pagnilayan natin. Kung ako kaya ang mamamatay, handa na ba ako? Anong kailangan kong gawin para handa kong harapin, yakapin ang kamatayan at para handa din akong humarap sa Panginoon? Tandaan, ang pinakamahalagang kayamanan mo ngayon na nasa buhay mo ay ang kaluluwa mo. Huwag mo yang ipagbibili sa demonyo. Huwag mo yang sasayangin. Mga kapatid, sama-sama tayo, magtulungan tayong magdasal para pagdating ng araw, magkita-kita po tayo sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.